dapat natin tatandaan kapag bibili po tayo ng second hand na motor ay ang mga sumusunod. Una, dapat original yung certificate of registration o yung tinatawag nating CR. Kasi alam nyo mga kaibigan, kapag po hindi original ang certificate of registration na bibili nyo or nabili nyo yung motor, ay baka magkaroon po tayo ng problema. Pwedeng talon kasa, pwedeng yan po ay nakaw. Dalawang klase po ang pwedeng mangyari. So, kaya mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa pagbili ng second hand na motor na Xerox o photocopy yung ibinibigay sa inyo. Simple lang po yan mga kaibigan. Bakit hindi nila maibigay yung original na certificate of registration? Sa kadahilan ng maraming dahilan po sila kung bakit Xerox o photocopy ang binibigay nila na CR kapag po sila ay nagbebenta ng motor. Iyon mga kaibigan, kung halimbawa ibibili ka ng motor, dapat siguraduhin nyo na original yung certificate of registration na mabibili ninyo. Yan ang unang-una yung tatandaan. And then, kapag bibili kayo ng motor, dapat gumawa po kayo ng deed of sale. Huwag na huwag nyo kakalimutan ang deed of sale. Kasi isa sa pinaka-importanting bagay ang deed of sale. Nakatunayan, ito po ay nabenta na o binili nyo na yung motor na yun. At yan din po ang gagamitin ninyo, yung deed of sale na yan, kung sakasakali po magpapalipat kayo ng pangalan or yung tinatawag natin transfer of ownership from first owner papunta po sa iyo. Yan mga kaibigan. At kung sakasakali din naman na wala ka pang plaka, yan din ang gagamitin natin. So halimbawa wala po kayong plaka na nagamit or halimbawa wala pang plaka yung motor na nabili niyo, ang deed of sale po ay magagamit niyo sa pagkuha ng plaka. At yung isa pa mga kaibigan, kailangan meron din kayong 2 valid IDs ng first owner. Importante din po yung 2 valid IDs na first owner kasi po yan po ay magpapatunay na siya mismo yung may-ari or pinaka first owner ng motor o sasakyan na bibilihin ninyo. Okay? So yun mga kaibigan na ang dapat natin laging tatandaan kapag bibili tayo ng motor. Una, kailangan original yung certificate of registration. Dapat meron kang deed of sale. Dapat meron ka rin photocopy or meron kang 2 valid IDs ng first owner. At kapag nagawa po ninyo yan or kapag meron na po kayong ganyan, sigurado ako sa inyo, hindi po kayo magkakaroon ng problema pagdating ng araw kung sakasakali po na walang plaka, kung sakasakali papatransfer nyo na yung sasakyan papunta sa inyo, ay hindi po kayo mahihirapan kumuha or magpagawa ng kahit ano sa inyong motor. Halimbawa po yung, inulit ko lang halimbawa transfer of ownership, saka po pagkuha ng plaka, napakadali na po niyan para sa inyo. Kasi nga po kompleto yung dokumento na bibili ninyo. And then, yung sa mga technical po, tulad ng mga makina o sa mga pairings, magsama na rin na po kayo ng mekaniko para sila yung tumingin kung ayos pa yung makina or ayos pa yung mga pairings ng sasakyan na bibili ninyo. Okay? So mga kaibigan, so yun lang. Yun lang, paalala ko lang sa inyo, sa mga bibili ng mga second hand na motor, ay mag-iingat po tayo lagi sa pagbili. Marami pong manloloko sa panahon ngayon. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.